I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. We have your reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot dahil muli nababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanilet Avancenia, Agree. huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. You know, so pag... Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Tama. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Tama. Sa katunayan nga po, Ayan na. Oh, ayan na. nagpatalaga na po ang Pangulo. Nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Oh, ayan. So palpal na naman si Hanilet. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Ayun, no? So palpal kayo ngayon. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanilet Avancenia. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Oh, ano ngayon? So palpal kayo. Narito po tayo para sa isang mahalagang anunsyo. Kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill number 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to Lee Duan Wang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Pangulo, and I quote, "I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dire consequences, if not of a clear and present danger." End quote. You know? Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Tama. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehyo at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Tama. Hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan.
handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. O, narinig nyo Question, guys? Tuesday New, DZBB. O, na-upload ko yung una. Kaya, wow, congratulations, Mr. President, and thank you very much. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello, hello. Hi ma'am, I was about to ask kung ano po yung basis sana ni Presidente for vetoing that legislative naturalization. Pero since nabanggit na po ninyo, I understand yung sinusulong nilang legislation for that, ma'am, ay supported by majority of the senators. So, is there any message of the President to the senators na nagbabak dito sa legislation na ito? Una-una po, naisipaalam ng Pangulo na kung may mga kaduda-duda, interes, at hindi naman po bingi ang ating Pangulo para dinggin at pakinggan kung ano yung kanyang mga nakukuhang mga data or facts about supposed to be granting. So kung nagkaroon man ng desisyon ang Kongreso na patawan or bigyan ng Philippine citizenship, itong si Lee Duan Wang, hindi po kumbinsido ang Pangulo. No. At yun lamang po, hindi natin ipamimigay ang Philippine citizenship kung may mga kaduda-dudang interes, yung tinatawag na grantee. Tama. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Kung makikita nyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat, siguro para palabasin na ang Pangulo ay May sakit. hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapansin nyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Tama. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. Yes. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Thank you, Yusek At Castro. iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Yun, no? Supalpal na naman ang mga Madison dilis. Elili, TV5. Good morning, Yusek. Ma'am, may So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Yusek Castro. Sabi sa inyo yung unang video natin, yung pagbito ng Pangulo, ay dapat lang, wala naman siguro si Raulo para aproban mo ang isang citizenship na alam mo konektado sa isang illegal na gawain. Aba, kahit sinong ordinaryong Pilipino hindi gagawin yun. So dahil dito naman, sa mga pakalat na may sakit ang Pangulo, well guys, araw-araw ako nag-upload ng video sa ating mahal na Pangulo. Very fit, very healthy, very happy, laging nakangiti, maliksi, maganda ang pamumuno, makadiyos, makatao, mapagmahal sa kapwa Pilipino. Kitang-kita nyo yan. Everyday po yan, mga kababayan. No? Basta may event ang Pangulo, hindi man 100%, pero na-i-upload po natin. Sa mga nagpapakalat ng fake news, naway, makarma kayo sa mga pinagagawa nyo. Yung ginagawa nyo pang alipusta, pambabasto sa Pangulo, may karma na darating po sa inyo. At maraming blessing na darating sa administrasyong Marcos. Lalo yung kinakakaingit talaga. Totoo yan. At ayan naman, parte kay Hanilet, sana po tumigil-tigil na po kayo, isara nyo yung bunganga nyo. Kasi nakakasira kayo ng imahe ng Pilipinas No? Kung nakulong man ang asawa nyo, well, kasalanan niya po yan. Kasi brutal yung kanyang ejeke nung panahon niya. Abusing power ang dating para sa akin. No? Imbes sa focus na lang kayo sa kaso ng asawa nyo, huwag na kayong makialam pa sa gobyerno. Kasi hindi naman kayo pinakailaman ni Pangulong Marcos Jr. nung nasa Malacanang kayo Alam nyo ito si Hanilet? Di ba pangalawang asawa ito? Nasa Malacanang nakatira kasama si Digong. Ano ba ang nagawa nito? Nung siya ay nakakupo sa Malacanang, tulad ni First Lady Lisa Marcos. Di ba wala? Si First Lady, tingnan nyo, umiikot yan sa buong region para lang maghatid ng medical mission, libreng gamutan sa Love for All niya. Ito si Hanilet, wala naman nagawa ito. Ang lakas loob makapagsalita.
Wala ang sakit ang Pangulo, healthy. Yan ay, kung mayroong naninira sa Marcos administration, walang iba kundi ang mga DDS. Bakit nasabi ko? Bakit yung fake news? Natatawag sila sa TRICOM. Kagagawan nila po yan. Kasalanan po nila yan. Sila ang gumagawa ng sarili lang multo. Ako, fact check nyo ang aking lahat ng video. Lahat yan legit. Mayroon akong source dyan. Ay hindi basta-basta. Kasi, suportado ko po ang Pangulo. Hindi ko kayang sirain yung paborito kong Pangulo na talagang matagal kong iniidolo. Bakit pa? Diba? Ito, nag-spread ako ng good news para ma-inform ang taong bayan na ang Pangulo nagtatrabaho. May mga magagandang programa. Hindi tayo yung nagpapakalat ng fake news dito. Bakit? Guys, ako, bilang maka-Diyos, no? May takot ako sa Panginoon. Every Wednesday, Sunday, nagsisimba ako, nagdadasal ako. Para sa bansa ko, na sana magkaroon ng kapayapaan. 'Di ba? Pagkakaisa, pagmamahal, pagtutulungan. At ingatan ng Pangulo. Sa mga nagbabasa kanya, naway tumigil na. Ganun lang kasimple 'yun. No, hindi tayo perfect bilang tao, pero alam natin kung anong tama at mali. Totoo 'yun. Itong bansang ito, dito tayo pinanganak. Kaya dapat nga alagaan natin eh. Huwag natin isirain ang sariling atin. Kasi tayo rin na makikinabang. Binuto natin si Pangulong Marcos Jr. Alam ko may DDS din ng mga ilan-ilan na binutong Pangulo. Sana po, no? Magiging good influence ang Pangulo sa inyo kasi hindi naman po sa palaaway, hindi naman kayo inaaway. 'Di ba? Hindi naman kayo minura katulad ginawa ni Digong, pinagmumura ang mamamayang Pilipino. Hinakot yung mga yung mga Chinese na yan, mga tingnan nyo. Hindi naman nagtatraidor si PBBM eh. Maari si Digong. Bakit? 'Di ba labag sa batas po 'yun? Yung economic advisor mo isang Chinese, bawal po 'yun. Pang-traidor sa bayan. Yan ang mahirap eh sa atin. Sarili mong bansa. Sinisiraan mo. Tapos wala kang awa sa mga kapwa mo Pilipino naghihirap. Imbis tulungan mo yung bagong administrasyon para mapaganda lalo ang ekonomiya ng bansa. Anong ginawa nila? Nanggugulo. Wala naman ibang nanggugulo sa bansang ito eh, kundi mga DDS. Dati yung ibang kulay. Pero ngayon, ay nako, mas malala yata sa sa kulay dilaw. Hindi ko na yun naloka. Well, basta guys, ang akin lang, ipag-pray natin ang mahal na Pangulo. Alam po natin, mabait ito, magaling na mamuno sa ating bansa. Healthy. At, maraming programa, more blessings sa kanyang administration, safe and protection, lagi natin ihilingin sa Panginoon. At siyempre ang ating mahal na bansa. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again for my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.